Direk Noel, Miss Pai, Sai, and si Jan. Nung pinapanood namin lahat, parang unti-unti yung emotions na nakikita namin dun sa ating pasilip na trailer, hanggang sa dulo, naramdaman namin yung lahat kayo ay may kanya-kanyang hugot. Nowadays, sa social media world, sobrang trending at sobrang sikat yung mga naririnig at napapanood natin na pag feeling natin nakaka-relate tayo, talagang nag-hit, di ba? Nag-viral, nag-trending siya agad-agad. Without spoiling ng kaanghangan sa nasabing pelikula, para sa inyo, ano ba yung nakakatama na naging experiences ninyo habang ginagawa niyo po ang movie ito? Kumbaga, saan kayo tinamaan sa pelikulang ito? Let's start with... Tinamaan po ako sa pisngi ni Tita Pai. Pisngi o palad? Hindi, sa pisngi ko po. Sa pisngi mo tinamaan ka talaga on lakas di ba? Sa iril, oo, di ba? Magaling po kayo sumampa. Thank you, Sai. Ikaw, Sai, Jan. Ako siguro, tinamaan ako dun sa totoong gin na inom namin. Hindi binayang patubig ang gin. Yes, oo, totoong gin. Oo. Tinamaan ka talaga doon. Si JC. Ako, tinamaan ako sa acting ng lahat ng kasama ko dito. Grabe. Nakakagulat at I can't wait for everybody to see it. Thank you, JC. Miss Pai? Yun, bukod dun sa tinamaan din ako dun sa talent ng lahat, yung collaboration ng lahat. Tapos sa production, kay Ganer, kay Ate Mel, lahat. Tapos yung pagsasama, kasi ang saya talaga ng shooting. Ramdam naman, kasi sa backstage, diba, talagang iba yung naging bonding at naging kulitan ninyo. Etong susunod na tanong, gusto rin namin malaman, i-share nyo naman sa lahat na nandito, sino po ba daw yung talagang pinakamadaldal habang kayo po ay nasa set? Sorry. Sabay napatingin lang po kasi hindi ko alam. Parang lahat naman ata. May ambag Si lahat. Miss Mel. Tita Mel, totoo ba? Ikaw ba daw? Medyo. Siyempre, lagi na busy, nag-memorize ng line. Ako, meron lang doon sa set, nagawa ko na yung trabaho ko. So, ako lang yung naggugulo. Saka, Okay. nagagulo. Ayan, ikaw ang nagsiset ng mood habang nasa kayo po ay nagsushooting. Last question ko bago natin iba to sa ating mga friends from the press. May mga hugot daw ba kayo sa bawat mga eksena? At sa totoong buhay o as characters? Let's try na sa character ninyo kung kayo ba ay nagkaroon ng hugot na nagawa niyo po in real life. Kasi Miss Pai yung sa'yo, di ba? Pasabog agad yung opening spill mo eh. Yung virgin ako. Yes, di ba? Virgin ako. Tama, di ba? Correct. Yes. Oh. And I think that's the beauty of the script of the film. And that's the beauty of the film. Yung sa lahat ng characters namin, yung lahat may kanya-kanyang hugot, tapos lahat makaka-relate. You'll be able to pick up kung di ba, kung anong hugot. Hindi necessarily na mag-stick ka sa isang character, pero makakahugot ka sa bawat character. Opo. Thank you po, Miss Pai. May request na po. Pwede daw po patanggal na po muna yung background music daw po kasi everybody's vlogging or creating, baka lang ma-copyright po sila. Walang ma-upload na naganap na Grand Media Con, Okay, thank you po sa ating sound engineer. Wow, engineer. Susunod, then, JC, how about you? Ano ulit yung tanong mo? Sorry, space. Ang tanong, naging game siya. Hindi, ang tanong, may hugot ka ba? Oo, sa mga eksenang nagawa mo dito in real life or sa as character mo na pwede mong i-apply or ilagay din sa'yo sa totoong buhay? Hindi, malayo-malayo kasi yung character ko sa personal life ko. So, wala. Hindi. Hindi, I guess, marami namang hugot. Marami naman siguro hugot. Kaya, hindi, actually, yung pinag-usapan namin dito, kasi kung bakit tayo mapupunta sa alcohol. Yung, ano ba, ang, bakit kahit sino ba, bakit ka mapupunta sa alcohol? Parang, ano ba siya sa buhay mo? Parang, tama ba yung mga sinasabi ko? Hindi ko na ito essentially.
Hindi gets, di ba, na kapag ka tayo may mga pinagdadaan ng problema, di ba, bukod sa kaibigan, lumalapit tayo sa alcohol para parang feeling natin sa maikling oras na umiinom tayo, kahit paano nakakalimutan natin na mag-isip at mapagod. It's also, I guess it's a form of release, di ba? Kasi kapag uminom ka, you tend to express a lot of things. Merong iba sa personal life mo na lalabas na hindi mo usually pinapakita or na-express. So, Tsaka hindi lang pag malungkot, kasi di ba kahit celebration, kahit masaya, yun nga, kahit nag-wine lang tayo, o ganyan, hindi naman kailangan yung lumulungo ka talaga sa alcohol. And then, I think, kaya maganda ang kwentuhan when you're a little intoxicated. Kasi, di ba sinasabi nila, truth serum Yes. ang alcohol. Kasi nawawala lahat ng defenses mo. Inhibition. Inhibition, sige, nare-relax ka. So, hindi lang pag malungkot, kahit pag masaya, di ba, yung parang, you want to celebrate, you're happy. Yun. Naku, bago na, yun na rin ang sagot nila sa Iril at ni Sijan, o meron din kayong input, syempre. Kahugot. Siguro po yung wala po siguro yung Tama sa'yo. siguro yung naka-relate lang ako dun sa sagot ng character. Pero nakatulog na siya na nagiinuman na siya. Parang ito yung pinaka-totoo. Thank you, Cyril. Sijan. Agree ako dun sa mga sinabi nila, pero siguro dun pinaka-nakarelate ako sa character ko is yung mahihain siya, tapos di ba halag sa salita. Nung tinamaan lang siya ng alak, tsaka siya Lumalta. Yun, tsaka lang siya nagmakoy. Maakoy is the hashtag for the pinakita day. namin dito yung 5 types of people na nalasing kapag nalasing. Opo. So meron din pa dito na mapapanood kami dahil nalasing to naging fluent at straight English na magsalita. Di ba may ganun pag nalasing? Oo. Pero hindi mo magpapatama. Yun ang kasi nahanap namin kayo na ito baka siya makasagot. Miss Pai, Cyril Sijan, and JC Derek Noel, and Tita Melly, hindi po magpapatalo. Si Mr. Pepe Herrera, dahil ang ating mga naging katanungan for Pepe ay kanya pong agad-agad na sasagutin. Pepe, let's all watch this. Pepe, So, hello everyone. Ako po si Pepe Herrera. Ginagampanan ko yung role ni Hilo. Pinaka-memorable, sige, sino pinaka-madaldal? Parang patas ako, si JC, tsaka si Cherry Pie. Kasi pag nagkwentuhan kami, may kanya-kanya kaming contribution na kwento eh. Kwento rin naman si Cyril tsaka si Sijan, pero mas listener sila sa mga kwento namin ni Cherry Pie tsaka ni JC. Tapos pinaka-memorable, yung tawanan. Kasi kung mapapanood nyo, yung tawanan namin sa mga eksena, legit eh. Kasi kami, masaya lang kami dun sa mga eksena eh, lalo na nung nagkakalasingan na. I guess yung mental health journey ko, nagamit ko siya, yun yung pinakahugot ko. Kasi since I'm handling anxiety, sa mga parts na naglalabas na ng mga sikreto yung bawat character, nagamit ko siya para siya medyo naging therapy session, lalo na nung niyakap lang ako ng mga kainuman ko sa eksena. Magaling yung mga ka-eksena ko, magaling yung mga kasama kong aktor. So yun siguro yung pinaka nakakatakot at the same time nakaka-inspire for me to do better. So, in some way, inspiration and fear, yun yung naging motivation ko. So, yung character ko, ako si Hilo, siya yung tipong maaaring matawa ka sa kanya, pero may mga tinatago siyang lungkot. I guess yun yung posibleng ma-reveal dun sa pelikula. Kung ano yung mga samot-saring emosyon na tinatago niya, kaya siya mayroong fasad na lagi lang nagpapatawa. Nagkahilo-hilo na siya sa dami ng emosyon niya. Siguro yung pinaka nakaka-relate ako ay
may mga pagkakataon na mas nagiging open pa tayo sa mga strangers or sa mga taong kakakilala lang natin. Kasi somehow, may pakaramdam tayo na mas less yung judgment or walang judgment pag sila yung kausap natin. Kasi hindi naman tayo kilala eh. Yun. Maraming salamat, Mr. Pepe Herrera. Hindi ka man namin kasama ng live na live sa ating Grand Media Con. Pero syempre, di ba, talagang yung mga naging tanong sa mga present na mga cast natin ay agad din namang nabigyan kasagutan ni Mr. Pepe Herrera. And bago natin ipasa siya si Hilo sa pelikula, pwede doon nating alamin ano naman po ang mga pangalan ninyo dito sa movie at ano yung pinaka character ng bawat mga ginagampanan po niyo. Sai? Ako po dito si Sandy. Si Sandy medyo deflective siya. So, dinadaan niya na lang sa ingay, dinadaan niya na lang sa katen, yung mga totoong depth ng problema niya. So, kung titignan niyo si Sandy, mukha siyang mababaw. Pero, meron at meron naman din siyang pinagdadaan. Thank you, si Jan. Yes, ako po dito si Isaac. Isang drogang na bata, estudyante. Tapos, tahimik lang. And ayun, parang si Isaac kasi yung tahimik lang na bata pero nasa loob yung emosyon niya. So pag umabot dun sa point na sasabog talaga siya. Pero napakabait na bata ni Isaac. Thank you, Isaac. Okay, bye. JC. Ang role ko dito ay si RG. Alam mo yun sa mga inuman, meron isang laging tahimik at nakikinig lang. Kasi na-absorb niya ng lahat ng mga nangyayari. Tapos, eventually, nasa loob lang din yung kulungan, pero, you know, he's one of those guys. Yeah. Hirap. Bakit nahihirapan ka, Jay? Kailangan ba magpa-serve tayo ng gin ulit dito? May reveal kasi yung character niya. Kaya pala. Exciting. Thank you, Jace. Sa dami rin ang pinopromote mo. Nahilo na din talaga siya. Oo, kung anong character. Miss Pai? I'm playing the role of Tere. Housewife siya. Normal, monotonous yung buhay. Tapos yun, syempre maraming character. So, bawat character, yung 5 na papanoorin natin, I'm sure isa sa kanila, or baka nga merong isang tao na yung 5 character, nasa sa kanya yung 5 yun, di ba? Pwede. Tingnan natin, baka lumabas mamaya dito. May tatanong na sa atin and we are now opening the floor sa ating mga kaibigan mula sa press. Unahin na po natin for our first question this afternoon, we have Sir Nicky Wong. Sir Nicky, where are you po? Thank you. Over here. Hi. First of all, congratulations sa film niyo po. Nikki from Manila Standard. My first question para kay Miss Mel. We wanted to know paano po ba nagbuo yung kwento ng The Last Virgin? Ito ba nabuo during inuman o ano ba? Yung reality kasi ako, hindi ako uminom. So tuwing may inuman, ako lang yung kain ng pulutan. Tapos ako yung naka-absorb ng kwento. So through the years na mga lasingero, mga kaibigan, naipon-tipon na yan. So sad songs parang pwede. That's how it started. So is it safe to say po na it is based sa experience nyo o yung mga characters sa story ay based po sa mga kakilala or kaibigan nyo? Oo, na pinag-hugot mo yung magagandang kwento, tapos pinagsama-sama. Alright, thank you. Next question kay Direk naman. Direk, napaka-interesting po ng mix ng cast. Can you share with us paano po nabuo yung cast nito? And share with us yung experience of working with them. Actually, it's a kind of a dream cast for me as a director kasi lahat silang magagaling. And hindi ko in-expect na yung napaka-professional ng lahat. And during the shooting kasi, before that pala, kami pa lang nung sa production, sabi namin, try namin yung combination ng beer at gin. Because nagwawal pala ako nung before, pero hindi ko na-experience yung combination ng beer at gin. So pati sa kanila pinatry ko rin. So para ma-immerse, di ba? Para makarelate sila. And true enough, parang habang ginagawa namin yun, syempre hindi na umiinom, pero ang
ang nakita ko sa kanila yung character, hindi na si Cyrene, hindi na si Cija, hindi na si Pai, hindi na si JC, si Pepe. Nakita ko na yun si Archie, si Perez, si Sandy, si Aisa, at saka si Ivy. Parang nag-transform sila doon sa character nila. And that is every time na nag-shoot kami. It was just, parang, it's a breeze yung naging shoot namin. Naging barkada. Para sila talaga yung ibang characters na galing sa iba't ibang sitwasyon, galing sa iba't ibang lugar, pero nung nagsama-sama, at alam mo, yung conspiring universe at pagsama-samahin sila. Sabi niyo po, dreamcast niyo to. Yes. At tama po ba, kasama kayo yung nag-pick sa bawat character para ma-include sa pelikula? Siyempre, nag-brainstorm kami nung nabasa ko yung script. Sabi na, ay, ito, bakit kasi ganito, sa ganyan. Tapos, hindi naman talaga sila magkakilala, di ba, personally. So, parang sabi namin maganda i-mix. Kasi, di ba, parang total strangers, parang sa pelikula. Hindi sila magkakilala, tapos nung nagtagpo-tagpo, nag-gel na lang. So, parang sila din, kahit sa showbiz life nila, hindi naman talaga sila magbabarkada eh. Except for the two, di ba? Kung nagtitita sila. Pero, nung nagsama-sama sila, nung nabuo, ang ganda ng chemistry. Parang talaga sa pelikula. As a director po, sabi niyo, hindi sila friends in real life talaga, magkakasama. Ano po sa tingin niyo yung nagpa-gel sa kanila on set, apart from yung nag-immerse sila ng inuman, ano ba tingin niyo yung naging parang common denominator nila para mag-play nila yung characters nila like they are As actors, I think kasi professional sila. So ginagawa nila yung dapat nilang gawin. And as persons, sa akin kasi parang ang ganda ng samaan na contribute niya sa Billy Pie. Ganito gawin mo, suggest ko ganyan. So lahat sila, may kanya-kanya silang input sa characters. Tapos, nagsasuggest sila sa bawat isa. so very collaborative environment po pala. Yes, yung working environment. At saka, yun nga, I think it's the spirit of yung script na na-imbibe nila sobre sa totoong buhay nila at saka sa characters. Also bro, this is one of those scripts na sobrang hirap gawin. Kasi never kami nag-visual. Kami kailangan na, may mga monologues kami, sila, na hindi namin ipapakita ang flashback visually. So, with words, kailangan namin ipakita sa iyo yun. So, it's one of those scripts na kailangan namin mag-collaborate kasi ang hirap ng, kailangan namin magkasundo lahat. At hindi kami pwede mag-away-away kasi mahirap siya at kailangan namin magkasundo lahat. Actually, yung ganitong classic pelikula at saka working on this kind of script, actually yun ang pinakamahirap pag simple. Simple maganda. Yun ang pinakamahirap gawin. Lalo na yung sa amin may progression, so kailangan din bantayan yung progression ng characters namin. Especially na nagsimula kami yung umiinom pa hanggang sa umabot sa dulo. Ang hirap-hirap niya gawin, but you know, it's so beautiful, ang sarap-sarap para makipagsayaw sa mga actors. Pag ganyan, nag-gel yung chemistry, nagtutulungan. Tapos katulad nga ng sinabi ni Direk, yung parang basta may ano na lang, nag-gel. Actually, hindi naman talaga kami nagtinuwa. Pero, kasi noon na parang nag-brainstorm kami, na parang paano kaya yun, di ba? Kasi, syempre, di ba, the least na ayaw namin na, parang, syempre, di ba, dapat totoo yung emosyon, totoo yung inom, totoo yung lasing, di ba, ayaw namin maramdaman ng audience na lasing-lasing na lang, gano'n. So, sabi namin, ano kaya gawin? Sabi ni Pepe, halika uminom tayo sa unang araw. Sabi namin, pwede, para maramdaman. Eh, ang haba ng dialogues. So anyway, cut to second day, shot tayo. Tingnan, hirap mag-memorize. Ang hirap mag-memorize, nag-chato na namin to. Tsaka yung combination ng beer at gin, yun yung una namin in-analyze eh. Ano ba tama nun? Ano bang meron kapag uminom ka? Pinagsama mo yung mixed drinks. So, ayun, dun na buo. Hanggang sa agutin na siya ng nag-guide kung paano
sila as lasing. Actually, that brings me to my last question. Mahirap bang umating lasing? Or Mahirap, hindi mo pwedeng i-simulate yung lasing eh. Ang hirap i-simulate kasi dalawa lang naman yung ganun-ganun ka lang eh. At saka ganun mo pag ganun din naman. Pero pwede kasi siyang maging caricature. Yun yung fear namin at ayaw namin mangyari yun. So, yeah, Oo, mahirap. Kasi di ba, lalo na yung klase ng pelikula, parang ano eh, yun yung pinag-usapan namin na dali kanina, parang nag-eavesdrop, yung mga umiinom, or yun siguro, kaya na po yung script kay Ate Mel, di ba? Yung observer lang siya, pinapanood niya lang habang nagiinuman yung mga tao kasi kwentuhan. So parang ganun yung pelikula eh. So dapat, yung emotions, sincere. Sana sincere namin na gawin. Sana na-achieve namin yung gano'n. So, yun yung sinasabi ko, ang hirap, lalo na nga paglasing. Kasi there's a tendency to go over the top, or to make it yung gano'n, yung maging caricature or stereotype. But what we really want to achieve was the sincerity and honesty of the characters. Kasi truth zero na yun. Alam. Yun siya. Ano na, Virgin? alright, thank you and good luck on the film. Thank you. Maraming salamat, Sir Nicky Wang. Ngayon naman susunod, ipasa natin ang mikropono kay Tito Gorky Rivera. Yes, hi Tito Gorky. Good afternoon. Hello, good afternoon. Nakulaka rin ako mamaya pa ako. Ano na lang, sa ating apat na cast, or baka kami madagdag si Mel at si Derek, sino sa mga close friend nyo sa showbiz na doon nyo na ibubuhos lahat na nararamdaman nyo kung may mga hanas o ma-imura kayo sa buhay o nakakainuman na doon nyo, pwede nyo pa ma-share. Natawagan si Siren. Uy, Siren, kung bakit ang kanina sa akin? So, ay lang po, nasa ko lang po. Sino bang pwede mo ma-share sa amin na close mo sa showbiz na sa kanya mo ibinubuhos lahat ng mga hanas mo sa buhay? Ako po parang si Kuya yung wala talagang hindi alam sa nangyayari sa buhay ko. Parang si Kuya si Jan po yung yung sobrang updated po sa lahat ng kaganapan, masaya man or hindi, na mga ganap sa buhay ko. Parang alam niya po lahat yun. Kahit walang alam niya yun. As in, alam niya lahat-lahat, wala kang tinatago sa kanya. Alam. Pati love life at lahat. Oo. Siya yung unang makakaalam. Minsan ako na pa niya malaman bago sa bahay namin. Okay. Si Silent ganun din. Si Jess po, Si Silent din ba? Ganun din po yung sa grupo. Tsaka kami po kasi sa hindi po kahit matagal kami hindi nagkita. Tapos nagkita kami, kahit di kami araw-araw nag-uusap, tagal kami hindi nagkita. At ganoon pa rin, nandun pa rin yung relationship namin, yung kung paano namin yung trato isa't isa. So, parang ganoon talaga yung tropahan namin po. Sino pa? Paano? Sino pa po sa inyo? Kung ganun talaga. Pero paano na? In-open na ganun po yung bond na Ayaw talaga mag-go-out. yes po. Hindi niyo pa napag-usapan yan sa shooting? Nagkwentuhan na rin. Sorry po, hindi na pag-usapan. Sa industry wala. Yes po. Pero paano niyo na po yung friendship na yon? Hanggang friends lang talaga din. Yes po, friends lang kami sa kasi simula bata pa naman po Di ba po kami. sa Santino? Oo. Friends na Di ba po kami artista po. Parang tropang tigit na po talaga kami kaya hanggang ngayon po. Hindi na po. Basta nalim na. Sige. Thank you. Si JC. Ako, simula college siguro ako, meron lang akong isang puntahan, si Georgie Lorenzo. Uy, congrats. Ang galing niyo sa tatlong upuan. Ay, salamat po. At ang galing mo talaga sa mga stage plays na nagawa mo. Thank you. So kayo ni Georgie doon. So ever since ng 2007, nung college ako sa UP, at nung 15 years old ako, nung napanood ko siya bilang Basilio sa Gantimpala, siya na yung lagi kong pinupuntahan. Ang nagdala sa akin, nagpakilala sa akin kay Georgie Lorenzo ay si Miles Canapi at si Danny De Leon. Dinala lang nila ako dun sa Hiner, dun sa Kamuning.
Basta ang kaibigan, taong bayan pa siya noon. Ay, hindi pa, Cafe Baresto pa siya noon ni Kuya Ronnie bago siya naging taong bayan. So ever since si Georgie Lorenzo yung puntahan ko ng may gusto akong ikwento or lalabas ako sa mga loob or gusto ko lang mag-release si Kuya Georgie. Platonic, Platonic. Pero more on ano ba mga hanash mo sa buhay? More on love life ang naano mo sa kanya. Ay, kasi bata pa ako, kilala ko na si Jordan, so parang marami na siyang nalabasan. So, kahit nung nag-uumpisa pa lang ako bilang actor, alam ni Jordan kung paano ako nag-umpisa. At may mga times din na tumira na ako sa kanya dahil natiga-pampanga talaga ako. So, si Jordan. Singit lang ako, JC. Ano yung fulfillment sa'yo pag masama mo sa enjoy sa stage? Kasi napanood ka rin namin ng beses sa stage, doon sa Foxtrot, pati doon sa Tatlobuan. Iba talaga yung fulfillment sa'yo as an actor kumpara sa TV at pelikula. Oo, iba. Lagi ko pa siya i-describe na para akong laging nagtatasa every time nasa theater ako. Kailangan ko lang tasahin ulit, kailangan ko lang bumuo ulit ng ibang mga discussion para makabuo ulit ng bagong character. Para iba naman yung maipakita ko sa screen, para lagi akong merong bagong pulahe. At nagluluto ako sa theater. Iba yung mga natututunan ko sa stage at yung confidence na nagbibigay sa akin ng stage at yung bonding at collaboration din ng stage. I mean, wala namang parehong mahirap yung stage at screen. So wala akong preference actually, pero lagi ako nagtatasa sa stage para may ipakita sa screen. Thank you. Pai, sa dami ng mga hanash mo sa buhay. Oo. Hindi. Kanino ka mag-share talaga? Hindi, kaya naman kasi, di ba, if you're in this industry, maraming kakilala yung ganyan. Pero, I only have, siguro mabibilang ko sa daliri ko, yung talagang kaibigan ko. I have my friends since grade 2. I have 5 of them since grade 2. So, hindi nagbago yun. They're not from the industry. Pero sa showbiz, si Andoy Nanay, tapos yan, si Angelica, si Janine, gano'n. Janine Gutierrez, mga ganyan, yan lang. Pero kami yung talagang, tapos gano'n din, yung matagal hindi nagkita, pero pag kailangan na, lalo na si Andoy ngayon nasa Subic eh. So pag lumuluwas, Mars, kamusta ka? Pag may mga post, Mars, kailangan mo mag-usap. Or pag siya naman, Mars, kailangan mo kausap, mga ganyan. More on love life. Hindi. Hindi. Actually, late, more of work, buhay-buhay. Tapos ngayon, more of, we're not getting any younger. Yung gano'n. So parang, na yung ng buhay, paano na, tapos sa trabaho. Actually, mas gano'n na eh. Sa pagkatao, yung gano'n. Ngayon, mas life, yung mortality, yung gano'n. Pero naniniwala ba kayo doon? Kasi sinasabi na minsan mas nakaka-open pa kayo sa mga stranger kesa sa close friend mo talaga. Totoo ba yan sa inyo? Lalo na't celebrity kayo. Sa akin, parang hindi. Hindi naman ako lasingera, no? Pero I enjoy occasional drinking. You know, it's a stress reliever, yung gano'n. Yun lang talaga. Pero nakaka-relax siya. Pero ako, kahit na I know what I'm doing, so I also know who I talk to. Tapos, di ba, yun, lalo na sa ako, you have to be careful, lalo na ngayon, di ba, social media. So, Ako siguro, I tend to open up to people for them to be comfortable with me. Para lang hindi ako mukhang mataas, siguro. So, nag-open up ako ng weaknesses ko right away sa strangers. Para lang hindi sila intimidated. Ganun ka rin sa akin. Ako po parang hindi naman po mas maraming nasasabi or mas feeling mo comfortable ka magkwento sa strangers kaya sa mga kakilala mo kasi walang judgment. Pero siguro
may therapeutic side din yung pagkukwento sa stages kasi para na-evaluate mo yung sarili mo, naging reflection siya, and may parang doon mo ma-realize na ganito ko pala ikwento yung sarili ko, isa-summarize ko siya sa ibang tao. Kasi di ba parang pag may presumption na kapag sa kakilala mo or mutual friend. Pero kapag sa stages, kaya mo mag-start ng buong story mo all over again na talagang from scratch. Yun na po. Pero I won't choose a stranger over a friend. Ako naman siguro, hindi ko po siya kayang gawin. Like, yung mag-open up sa isang stranger. Kasi, yun nga, mahihain ako. Tapos, pag kinausap ko lang ako, tsaka ako magsasalita. Pero hindi yung tipong, ando na tayo sa usapan na malalim. Parang, service level muna tayo. Para ako, makina ng kotse na kailangan ko nung pailitin para yung tipong mag-open up, para magkwentuhan. Pero, tsaka hindi rin po ako masyadong nainom, kaya hindi ako masyadong talkative. Pero, yun yung just make it Yes, yes. Hanchika-hanchikahan talaga, di ba, Miss Pai? Hindi, pero actually yun yung beauty ng film. Kasi siguro, kasi kami, di ba, as dahil sa trabaho namin, so nahubog na kami or na-condition na mahirap mag-open. Mag-ingat. Oo, mag-ingat. Pero, maybe if hindi ganito yung trabaho, pag pinanood mo, parang ang sarap ma-experience o maging adventure, no? Na, you know, or pwede siguro sa amin pag nasa ibang bansa ka, di ba pag magta-travel ka mag-isa, and then you get to meet a lot of people or you get to meet people from different cultures, tapos di ba nag-share na kayo isang gabi and then you open up. Yun, okay yun. Parang ang sarap ma-experience, pero kung dito, hindi. Pero let's say like me, di ba, it's a dream of mine na, you know, to travel alone, once pero kasi anyway, to travel alone, meet people, meet strangers, and then, you know, you hear about their culture, yung buhay nila, parang ang sarap mangyari. So, ganun yung feeling ko. Okay, thank you. Last na lang. Pwede simulan natin kay Direk, tsaka kay Mel na rin. Kasi sa panahon ngayon,